Nagsimula ang bangungot ng dinalaw ako ni Ethan. Ang kakambal ko, ang mukha niya, punong-puno ng pasa at galos. Ang hiya na dulot ng walang awang manugang, si Dante Cruz. Hindi lang si Carla, ang anak ko, ang sinaktan. Pati si Aya, ang munting apo ko. Akala ni Dante na mahina kami. Para sa pamilyang Cruz, kami ay mga palamunin lang. Pero hindi nila alam. Ang lihim na yaman ko ay ang unos sa loob ko. Ang lakas na hinulma sa rehas. Nagpalit kami ng lugar ni Ethan. Ang kambal na akala nilang bali ay lalabas bilang hustisya. Ito ang kwento kung paano ako naging protektor. Kukunin ko ang dangal ng pamilya ko at tuturuan ko sila ng aral na hinding-hindi nila malilimutan. Kung kayo ay lolo o lola na handang lumaban para sa apo ninyo, like at share. At kwentuhan mo ako sa comment section. Saan ka nanonood? Dinalaw ako ng kakambal kong si Ethan dito sa loob ng pasilidad ng mga may sakit sa pag-iisip. Ang mukha niya, punong-puno ng pasa at galos, habang ang diwa niya ay para bang basag na salamin, durog na durog na. Nang napagtanto ko na ang asawa ng pamangkin kong si Carla, ay hindi lang pala siya ang sinasaktan, pati na rin ang kapatid ko. Alam kong kailangan kong kumilos, kaya't nagdesisyon ako. Magpapalit kami ng lugar ni Ethan, at tuturuan ko ng aral ang halimaw na iyon, si Dante Cruz at ang pamilya niya, isang aral na hinding-hindi nila malilimutan. Ang pangalan ko ay Elias, at ito ang kwento kung paano ako naging tagapagtanggol ng aking kapatid. Hinihiling ko na marami sa inyo ang nakikinig ngayon, mga ama, mga lolo, na may malasakit sa pamilya. Ikomento nyo nga ang inyong lungsod o probinsya. Gusto kong makita kung gaano kalayo na ang narating ng kwentong ito tungkol sa pagprotekta sa mga mahal sa buhay. Si Ethan at ako, kambal na kambal. Magkasing hugis kami, parang dalawang patak ng tubig. Pero ang tadhana namin ay magkaibang magkaiba. Ako, isang lobo na nakakulong. Siya, isang kordero na inaalisan ng balat. Sabi ng mga tao, may sira ako, baliw. Ang sabi ng doktor, mayroon daw akong impulse control disorder. Pero sa akin, ang pakiramdam ko ay masyado lang akong nakakaramdam ng lahat. Ang kagalakan ko ay parang puputok ang dibdib ko. Pero ang galit ko, iyon ang nagdala sa akin dito. Nang pumasok si Ethan sa pinto, alam kong may mali. Ang kaliwang mata niya ay pasa at itim, halos nakapikit. May mga sariwang hiwa ang kanyang kamay. May tama ang kanan niyang tagiliran, posibleng mga bali na tadyang. Diyos ko, Ethan, anong nangyari? Tanong ko. Sinubukan niyang ngumiti. Makita mo lang sana ang kalaban ko, biro niya, pero nabasag ang boses niya. 10 taon na akong nakakulong sa malaking pasilidad ng gobyerno. Nang ako ay 17, isinugod ko sa ospital ang 3 lalaki dahil sa pambubuli kay Ethan. Tinawag ako ng hukom na isang panganib sa lipunan. Siguro tama siya. Ang asawa ni Carla si Dante Cruz, sambit ni Ethan, habang nauupo ng may sakit sa silya. Araw-araw sinasaktan si Carla. Ngayon pati si munting Aya 3 taong gulang pa lang sinasaktan na rin. Ang silya ay umingit sa higpit ng hawak ko. Si matamis na Aya, isang sanggol na nakikita ko lang sa mga litrato. Sinubukan ko siyang pigilan kahapon, patuloy ni Ethan, pero siya at ang buong pamilya niya ang dumamba sa akin. Ang nanay niya si Belen at ang kapatid niyang si Brenna. Sila ang humawak sa akin habang ginamit niya ang belt niya. Ang pamilyar na apoy ay muling nag-alab sa dibdib ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito ligaw. Sa pagkakataong ito ay may direksyon. Tumayo ako at naglakad sa bintana na may rehas. 10 taon akong nag-push up sa mga rehas na ito. Nagbasa ng bawat libro at nag-aral kung paano ikadena ang unos sa loob ko. Akala ng mga doktor binabago nila ako. Pero ang totoo, hinuhulma nila ako sa isang bagay na mas delikado. Ethan, tingnan mo ako? Tingnan mo talaga. Tumingala siya at para akong tumitingin sa salamin. Parehong mukha, parehong pilat, parehong ugat. Ang tanging pagkakaiba, ako ay lumakas habang siya ay pinabayaan. Kambal tayo, walang makakakilala sa atin. Ang pag-intindi ay lumabas sa mata niya. Elias, huwag. Hindi mo pwedeng gawin iyan. Ang mga taong iyon ay mga hayop. Ngumiti ako ng may lamig. Kapatid, 10 taon na akong namumuhay kasama ang mga hayop. Ang pagkakaiba,
Ang mga ito ay nakakadena. Ang mga iyon ay malaya. Hinawakan ko ang balikat niya. Manatili ka dito. Ligtas ka dito. Aalis ako para harapin si Dante Cruz. Poprotektahan ko si Carla at Aya tulad ng dapat kong ginawa noon pa. Sa unang pagkakataon, may pag-asa ang mukha ni Ethan. Sa loob ng isang oras, nagpalitan kami ng damit, ID at buhay. 20 minuto pagkatapos, lumabas ako sa mga pintuan ng ospital bilang si Ethan Miller. Ang damit niya, gulanit at amoy, takot at pagkatalo. Ang security guard ay halos hindi sumulyap sa mga papel ng paglabas. Ang bus ride ay tumagal ng halos 1 oras, dumaan sa mga lugar na lalong nagpapangit. Basag na sementadong daan, bintana na may tabla, tuyong damo at mga nakatambak na basura. Ito ang tirahan ng kapatid ko kung saan lumalaki ang pamangkin ko. Ang bahay Belgarden 1247 ay kupas na asul at may tanggal-tanggal na pintura. Ang mailbox nakalingkis. Naaamoy ko na ang lansa mula pa sa kalye. Ang susi ay umikot ng may ingay na gumigiling. Ang amoy ang unang tumama sa akin. Amoy, hindi nahugasang pinggan, sigarilyo, at maasim na lansa. Ang sala ay gulo, damit na nakakalat, mga empty beer bottle, at isang telebisyon na malakas ang tunog. Mula sa kusina, may marahang ingay. May taong umiiwas na magingay. Doon ko siya nakita. Si Aya ay nakaupo sa isang sulok, sa likod ng basket ng labada, halos hindi nakikita. Nakasuot siya ng dekulay na damit, masyadong malaki sa munti niyang katawan. Ang itim niyang buhok ay nakabuhol sa mukha na dapat ay masigla at malikot. Sa halip, ang mata niya ay may malalim na pagod. Hindi pang bata. Tumingala siya at mas lalong dumikit sa sulok. Lolo, bulong niya. Doon nabasag ang puso ko. Ang munting bata na ito ay takot sa sarili niyang lolo. Kumusta ka, Sinta? Sabi ko nang may lambing habang umuupo ako. Daddy? Isang nerbiyos na boses ang tumawag mula sa kusina. Ikaw na ba yan? Lumabas si Carla sa pinto. Halos hindi ko na nakilala ang pamangkin ko. Ang dating masiglang babae na naaalala ko ay isa na ngayong multo. Payat na payat, may dark circles sa mata at nakasuot ng long sleeves kahit na tag-init. Hawak niya ang dish towel na parang kalasag. Ay, sabi niya nang may ginhawa, ikaw lang pala, Tay. Pero kahit ang ginhawa na iyon ay may bakas ng takot. Gumagalaw siya na parang may naghihintay na sasaktan siya. Ang balikat ay nakakubkob, maingat ang bawat hakbang. Nang yumuko siya para kunin ang laruan, napangiwi siya at hinawakan ang kaliwang tagiliran. Kumusta ang appointment mo? Tanong niya. Hindi nakatingin sa aking mata. Ang bahay ang nagkwento ng buhay nila. Sirang laruan sa sulok, scuff marks sa dingding, walang litrato, walang dekorasyon, tanging pagtitiis. Bumalik si Carla sa kusina, gumagalaw na parang daga. Si Aya ay nanatili sa kanyang sulok, kasama ang isang walang ulong manika, parehong umiiral sa patuloy na takot, naghihintay sa susunod na dagok. Pinoproseso ko pa ang bangungot na ito nang may malakas na yabag ang umugong sa pasilyo. Aba, tingnan niyo nga kung sino ang dinala ng pusa pabalik. Si Belen Cruz ay nakatayo sa pasilyo, parang buwitre na nakasuot ng floral na duster. Ang kulay abong buhok ay nakatali ng mahigpit. Siya ay malaki, may maliliit at masasamang mata na nagwalis sa silid ng may pandidiri. Ayaw na, walang kwentang matanda. Saan ka nagpakulong buong araw? Nagpapahinga sa opisina ng doktor habang ang anak ko ay nagtatrabaho para lang may bubong kayo sa ulo. Nagliyab ang mukha ni Carla at si Aya ay mas lalong lumiit sa kanyang sulok. Narinig na nila ito dati. Tingnan niyo ang tambakan na ito. Sinipa ni Belen ang isang empty beer bottle. Kaya pala umuuwi si Dante ko ng stressed. Lumabas si Brenna Cruz mula sa kwarto, mukhang mas bata at mas masamang bersyon ng kanyang ina. Sa likod niya, sumunod ang isang matabang 5 taong gulang na may mantsa ng tsokolate sa bibig at mayabang na lakad. Si Kaloy. Bumalik na si Tito Ethan, pangaasar ni Brenna. Ang ganda naman. Agad na tinutukan ni Kaloy si Aya. Naglakad siya at inagaw ang walang ulong manika nito. Ang tanga, deklara niya. Bakit ka naglalaro ng sirang laruan? Ang tanga mo rin. Ibigay mo, bulong ni Aya. Ayaw ko. Finders keepers. Ibinato niya ito sa dingding.
at pagkatapos ay itinulak si Aya ng malakas kaya't natumba siya. Nagmamadaling lumabas si Carla sa kusina. "Kaloy, huwag!" Dumapa siya sa tabi ni Aya, hinila ang anak sa kanyang bisig. "Sinta, ayos ka lang?" "Huwag mong hawakan ang batang iyan," sigaw ni Belen. "Huwag na huwag mong sisisihin ang batang iyan. Anak ko siya," sabi ni Carla ng mahina, habang hinahawakan si Aya ng may proteksyon. Umusad si Brenna at hinawakan ang braso ni Carla, hinila siya palayo. "Kailangang matuto ang anak mo na mag-share." Sinaktan niya siya. "Tumahimik ka!" Itinulak ni Brenna si Carla pabalik. "Hindi mo ako sasabihan kung paano palakihin ang anak ko." Si Kaloy na lumakas ang loob ay umatras para sipain ang umiiyak na si Aya. Doon nabasag ang isang bagay sa loob ko. Nasa kabilang dulo ako ng silid bago pa sila makakilos. Ang kamay ko ay nakakapit sa bukong-bukong ni Kaloy habang sumisipa siya. "Hindi," sabi ko ng mahina. Sinubukan ng bata na hilahin ang paa niya, pero ang hawak ko ay parang bakal. Lumaki ang mata niya sa pagkabigla. "Bitawan mo ako," sigaw niya. "Lola! Mama!" Hinawakan ko ng mahigpit. "Hindi mo siya hahawakan, hindi mo kukunin ang laruan niya, hindi mo siya itutulak. Naiintindihan?" Dumamba si Belen. "Bitawan mo ang apo ko. Paano ka naglakas loob?" Binitawan ko si Kaloy at tumayo sa buong taas ko. Kailangang tingalain ako ni Belen at ang isang bagay sa aking mga mata ay nagpababa sa kanya. "Kailangan ng apo mo ng magandang asal. Huwag mo akong sabihan kung paano palakihin ang pamilya ko." Bulalas niya, pero nawalan na ng laso ng boses niya. "Wala ka ng iba kundi isang palamunin." Umabante ako ng isang hakbang. Umurong siya ng 2 hakbang. "Magbabago ang mga bagay-bagay dito. Magsisimula na ngayon." Hinila ni Brenna ang kamay ni Kaloy. "Halika na anak, pumunta tayo sa kwarto ni Lola." "Pero gusto kong maglaro." "Huwag ngayon." Mabilis na sabi ni Brenna, hindi inaalis ang mata sa akin. Ang tatlo ay umatras sa pasilyo, bumubulong ng mabilis. Isang pinto ang sumara at nakakandado. Si Carla ay nasa sahig pa rin, hawak si Aya, nakatingin sa akin ng may malawak na mata. "Tay, anong nangyari sa iyo? Hindi ka pa nakatayo laban sa kanila dati." Lumuhod ako sa tabi nila. "Siguro oras na para magsimula ako." Ang bahay ay bumagsak sa isang hindi mapalagay na katahimikan sa natitirang gabi. Alam kong ito lang ang katahimikan bago ang unos. Ang ugong ng makina ng motorsiklo ay pumunit sa katahimikan ng hating gabi, parang lagari sa salamin. Nakatihaya ako sa masikip na sala, gamit ang gulanit na sofa bilang kama, nakikinig sa mahinang paghinga ni Carla at Aya mula sa kwarto. Ang tunog na kinakatakutan ko ay dumating na. Umuwi na si Dante Cruz. Ang makina ay umubo at namatay ng may marahas na pag-ubo, sinundan ng pagbagsak ng isang metal. Siguro tumumba ang motor. Mabigat, hindi matatag na yabag ang nadapa sa harap, sinamahan ng mga bulgar na sumpa na magpapamula sa sinuman. "Buwisit na motor na iyon, talo na naman, lintik na baraha, nandaya." Umupo ako ng dahan-dahan, bawat muscle sa katawan ko ay nakabaluktot na parang spring. Ito na. Ito ang halimaw na nananakot sa pamilya ko sa loob ng maraming taon. At papasok siya sa pintuan na iyon, lasing, galit at naghahanap ng sasaktan. Sumabog ang pinto sa harap ng may ingay na nagpagalaw sa buong bahay. Pinuno ni Dante Cruz ang pinto na parang bangungot na nagkatawang tao. 6 na talampakan ng muscle na naging taba, nakasuot ng grease-stained na work shirt at maong na amoy beer at sigarilyo. Ang mukha niya ay namula sa alak at ang maliliit niyang matang baboy ay nagwalis sa silid ng may masamang katalinuhan ng isang maninila. "Carla!" sigaw niya, sapat na lakas para magising ang patay. "Nasaan ka? Kumuha ka ng tubig ngayon." Mula sa kwarto sa likod, narinig ang tunog ng pagbubulungan at mahinang pag-iyak ng bata. Nagising si Aya at takot siya. Sabi ko, "Ngayon!" Sinipa ni Dante ang isang silya na bumangga sa dingding. "At anong ginagawa nitong lintik na matandang ito na natutulog sa sofa ko?" Nakatuon siya sa akin, ang klase ng tingin na ibinibigay ng isang tao sa isang bagay na tatapakan niya. Sa kanyang kalasingan, siguro inakala niyang magkukubkob ako tulad ng dati.
pero malapit na siyang matuto kung gaano siya kamali. Tumayo ka, matanda, singhal niya, bahagyang umindayog sa kanyang mga paa. Gusto mong tumira sa bahay ko, sundin mo ang mga batas ko. Unang batas, pag-uwi ko, maglaho ka. Tumayo ako ng dahan-dahan, may layunin. Sa buong taas ko, mas maikli lang ako ng 1 pulgada sa kanya. Pero ang 10 taon ng prison conditioning ay inukit ako sa isang bagay na mas matigas kaysa sa kanya. Bahay mo? Sabi ko ng mahina. Bahay ito ni Carla, siya ang nagbabayad ng upa. Ang mukha ni Dante ay pumilipit sa galit. Ikaw ba? Sumasagot ka ba sa akin? Umabante siya ng padulas, itinaas ang kamay niya. Tuturuan kita ng respeto, walang kwentang piraso. Ang sampal na ibinato niya ay ligaw. Ang klase ng suntok na gumagana lang sa takot na babae at bata. Pero sinaloko ang pulso niya sa kalagitnaan ng pag-indayog, parang sumalo ng slow-pitch softball. Ano? Lumaki ang mata ni Dante sa pagkabigla. Piniga ko, hindi sapat para mabasag, sapat lang para makuha ang atensyon niya. Kailangan nating pag-usapan ang mga bagong batas dito. Bitawan mo ako! Sinubukan niyang sumuntok gamit ang kabilang kamay, pero sinaloko rin ang pulso na iyon. Ngayon wala na siyang magawa. Ang 2 braso ay nakakulong, umindayog sa kanyang mga paa, na parang panakot-uwak sa bagyo. Batas bilang 1, sabi ko, habang dinidiinan ang kanyang kanang pulso. Hindi mo nasasaktan si Carla. Karakaka. Ang tunog ng nabaling pulso ni Dante ay matalim at malinaw, parang pagbali ng isang tuyong sanga. Ang sigaw ni Dante ay pwedeng makabasag ng salamin. Batas bilang 2, patuloy ko na parang walang nangyari. Hindi mo hahawakan si Aya. Kailanman. Bago pa siya makasigaw ulit, inihambalos ko ang kamao ko sa kanyang solar plexus ng may surgical precision. Ang lahat ng hangin ay umalis sa baga niya at ang mata niya ay umikot sa kanyang ulo. Binitawan ko ang pulso niya at bumagsak siya sa sahig na parang isang sako ng sementong basa. Mula sa pasilyo, narinig ang tunog ng mga pintuan na nagsasara at mabilis na bulungan, pero masyadong takot si Belen at Brenna para mag-imbestiga. Kinabukasan ng umaga, 2 pulis ang nakatayo sa harap ng pinto. Ang mga pulang at asul na ilaw ng patrol car ay nagbigay ng anino sa buong komunidad. Ang matandang sergeant ay may hawak na notebook, habang ang mas batang kasama niya ay nakalagay ang kamay malapit sa kanyang baril. Kayo ba si Ethan Miller? Tanong ng sergeant. Opo, sir. Ako si Officer Reyes. Ito si Detective Ramos. May natanggap kaming reklamo tungkol sa assault. Pwede ba kaming pumasok? Tumabi ako. Lumabas si Carla mula sa kwarto. Hawak ang robe niya, habang si Aya ay sumisilip sa likod ng kanyang mga binti. Si Dante ay nakaupo sa silya sa kusina. Ang kanang pulso ay nakabalot sa improvised na splint. Ang mukha niya ay maputla at pinawisan. Ayan siya, itinuro ni Dante gamit ang kabilang kamay. Ang bali na matandang yan, inatake ako. Binali ang pulso ko ng walang dahilan. Gusto ko siyang tumingin si Officer Reyes sa pagitan namin. Sir, maaari ba naming malaman ang bersyon ninyo? Arestuhin! Umuwi ako galing sa trabaho at bigla na lang siyang nagwala. Umiyak si Dante. Nagsimula siyang hawakan ako, pilipitin ang braso ko. Sa tingin ko, nagkakaroon siya ng mental breakdown. Sinuri ni Detective Ramos ang pulso ni Dante. Ito ay isang seryosong sugat. Mr. Miller, ano ang panig ninyo? Inabot ko ang drawer ng kusina kung saan nakalagay ang mga mahahalagang papel ni Carla. Dokumentado lahat ng kapatid ko. Mga opisyales, bago tayo magpatuloy, dapat ninyong makita ang mga ito. Ibinuklat ko ang mga medical report sa mesa. Mga litrato ng pasa, x-rays ng balingtadyang, mga nota ng doktor na naglalarawan ng mga sugat na naaayon sa domestic violence. Lahat ay dated sa loob ng 2 taon. Lahat ay may pangalan ni Carla. Ito ang mga medical records ng anak ko, sabi ko ng mahina. Bawat beses na binugbog niya siya. Kinuha ni Officer Reyes ang isang litrato. Ang mukha ni Carla ay sobrang pasa na halos nakapikit na ang mata niya. Diyos ko? At ito ang medical records ko mula kahapon. Maraming litrato ng karahasan. Ginawa niya ito nang sinubukan kong pigilan siyang saktan ng apo ko. Pinag-aralan ni Detective Ramos ang mga petsa. Mr. Cruz,
Ipinapakita ng mga records na ito ang isang pattern na bumalik ng maraming taon. Sinasabi mo sa amin na ang matandang lalaking ito ay random lang na inatake ka. Namula ang mukha ni Dante. Iyan, nahulog siya sa hagdan. Clumsy siya. Maraming beses, tinaas ni Reyes ang isang kilay. Binali niya ang sarili niyang tadyang dahil sa pagkahulog sa hagdan. Tingnan niyo ang pulso ko, nagpoprotesta si Dante. Pagkatapos mong sinubukan siyang saktan, sabi ko ng kalmado. Sa harap ng mga saksi, sa sarili niyang bahay kung saan mo naabuso ang anak niya sa loob ng maraming taon. Umusad si Carla, ang boses niya ay halos bulong. Opisyales, totoo po iyan. Lahat ng nasa file, sinusuntok niya ako halos araw-araw. Kahapon, sinaktan niya ang tatay ko nang sinubukan niyang protektahan si Aya. Nagpalitan ng tingin ang mga opisyales. Mr. Cruz, malamig na sabi ni Reyes, pwede ka naming arestuhin ngayon batay sa ebidensya na ito. Ang tanging dahilan kung bakit hindi namin ginagawa ay dahil hindi pa nagpapakaso ang mga biktima mo. Pero nabali ang pulso ko nang inatake mo ang isang matandang lalaki sa sarili niyang bahay, putol ni Ramos. Maswerte ka na hindi niya ginawa ng mas masahol. Ito ang nag-iisa mong babala. Kung tatawagin pa kami ulit, mapupunta ka sa presinto. Umalis sila, iniwan si Dante na hawak ang kanyang baling pulso, nakatingin sa mga medical records na sumira sa kwento ng kanyang pagiging biktima. Pagkatapos mawala ang patrol car, bumagsak ang bahay sa katahimikan maliban sa mga bulungan mula sa kwarto ni Belen at Brenna. Nang gabing iyon, naririnig ko si Belen at Brenna na bumubulong ng mabilis sa kusina, nagbabalak ng susunod nilang hakbang. Pagdating ng hapunan, tila nagpasya ang pamilya Cruz sa kanilang estratehiya. Lumabas si Belen sa kanyang kwarto nang may halos masiglang paraan habang si Brenna ay talagang nagawa ang isang ngiti. Kahit si Dante, sa kabila ng kanyang baling pulso, ay tila mas confident kaysa sa kanyang pakikipagkita sa pulis. Ethan, tawag ni Belen sa isang honey sweet na boses na nagpakilabot sa akin. Bakit hindi ka sumama sa amin sa hapunan ngayong gabi? Ginawa ko ang paborito mong chicken soup. Tumingala si Carla mula sa pagpapakain kay Aya pagkabigla ang kumikislap sa kanyang mukha. Sa lahat ng taon na nanirahan siya dito, hindi pa inanyayahan ni Belen ang kanyang ama na kumain kasama ang pamilya. Napakabuti mo, sagot ko ng maingat habang umuupo ako sa lamesa ng kusina. Ang mangkok ng sopas na inilagay ni Belen sa harap ko ay masarap ang amoy, pero ang kanyang masigasig na ekspresyon ay nag-alarma sa akin. Sige, tikman mo, pilit niya, halos tumatalon sa kanyang mga paa. Naglagay ako ng extra seasoning para lang sa iyo. Itinaas ko ang kutsara sa labi ko, nagkunwari na sumipsip, at bigla kong itinulak ang sikuko na parang nabigla sa isang ingay. Lumipad ang mangkok, tumilamsik ang sopas sa sahig, sa isang nagsusunog na lumpukan. Ay hindi, bulalas ko habang tumatayo. Sorry Belen, napakawalang ingat ko. Ang mukha niya ay dumaan sa iba't ibang emosyon ng mabilis. Pagkadismaya, galit, pagkatapos ay sa pilitang pag-intindi. Ay, ayos lang, nangyayari iyan. Pero nahuli ko ang tingin na dumaan sa pagitan niya at ni Brenna. Umaasa sila na gagana ang sopas na iyon. Gagawa na lang ako ng sandwich para sa sarili ko, sabi ko, habang nililinis ang kalat. Huwag ka nang mag-abala, gumawa pa ulit. Ang natitirang gabi ay dumaan sa tense na katahimikan. Bandang 10:00, nag-anunsyo ako na pagod na ako at umupo sa sofa sa sala, hinila ang isang manipis na kumot. Sa loob ng ilang minuto, ako ay humihinga ng malalim at pantay, nagbigay ng lahat ng hitsura ng isang taong tulog na tulog. Pero hindi ako natutulog. Bawat sensory ay naka-heightened, naghihintay. Bandang hating gabi, narinig ko ang mahinang inggit ng floorboards. May gumagalaw sa bahay, sinusubukan na maging tahimik. Tumigil ang mga yabag sa labas ng sala, pagkatapos ay lumapit. Sa pamamagitan ng bahagyang bukas na mga talukap ng mata, nakita ko ang silhouette ni Dante laban sa dim light mula sa pasilyo. Sa kabila ng kanyang sugat na pulso, may dala siyang ikid ng lubid sa kanyang kabilang kamay. Ang mukha niya ay nakahanda sa grim determination habang lumalapit siya sa sofa. Gumagalaw siya ng dahan-dahan, maingat, sinusubukan na huwag gisingin ang kanyang biktima. Nang sapat na siyang malapit, inabot niya ang balikat ko. Doon ako umatake.
Ang kamay ko ay humampas at kumapit sa kanyang leeg bago pa siya makagawa ng ingay. Lumaki ang mata niya sa pagkabigla at takot habang ako ay umupo. Ang hawak ko ay pumuputol sa kanyang supply ng hangin. "Saan ka pupunta?" Bulong ko. Sinubukan niyang magpumiglas pero ang 10 taon ng prison conditioning ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi niya matutumbasan, lalo na't may isang braso siyang walang silbi. Sa loob ng ilang segundo, siya ay walang malay. Inabot ako ng mas mababa sa 5 minuto para kaladkarin siya sa kwarto at itali siya sa bed frame gamit ang sarili niyang lubid. Sinasakal ko siya gamit ang isang pillowcase para manatili siyang tahimik. Ngayon, ang nakakalito na bahagi. Lumabas ako sa likod na pinto ng kwarto na humahantong sa maliit na bakuran. Pagkatapos ay gumapang sa gilid ng bahay kung nasaan ang kwarto ni Belen at Brenna. Humugot ako ng malalim na hininga. Nagsimula akong maghampas sa dingding at sumigaw sa tuktok ng baga ko. "Tulong, Belen, Brenna! Binubugbog niya ako, tulungan niyo ako please." Naglagay ako ng ilang nakakakumbinsi na daing at ang tunog ng muebles na natumba. Talagang ibinebenta ang performance. Baliw na siya, papatayin niya ako, tulong. Sa loob ng ilang segundo, narinig ko ang mga yabag na nagmamadali patungo sa kwarto. Si Belen ang unang pumasok sa pinto ng kwarto. Hawak ang isang kahoy na rolling pin na parang sandata. Ang mukha niya ay pumilipit sa galit at tuwa. Sa likod niya, sumunod si Brenna, may hawak na metal na mop handle na may sigasig ng isang taong naghihintay ng taon para sa sandaling ito. "Nasaan siya?" his ni Belen, habang sumisikip ang mata sa dilim na kwarto. "Nasaan ang lintik na matandang iyan?" Ang kwarto ay pitch black, maliban sa isang manipis na sugat ng ilaw mula sa pasilyo. Sa kama, maaari nilang makita ang siluet ng isang figura na nakatali at nagpupumiglas. Ang nakasakal na tunog ay nagmumula sa likod ng tila isang gag. "Ayan," itinuro ni Brenna gamit ang kanyang improvised na sandata. Sinusubukan niyang kumawala. Ang hindi nila nakita sa dilim ay ako na nakakubkob sa sulok. Ang kamera ng cellphone ko ay nagre-record ng lahat. Ang hindi rin nila nakita ay ang taong nakatali sa kama ay hindi ako. "Ito ay para sa pagbali mo sa pulso ni Dante." Itinaas ni Belen ang rolling pin sa itaas ng ulo niya at ibinagsak ito ng malakas sa tadyang ng figura. Ang nakasakal na sigaw na sumunod ay dapat na nagpahinto sa kanila. Pero masyado silang abala sa kanilang uhaw sa dugo para mapansin na mali ang tunog. "At ito ay para sa pagpapahiya mo sa pamilya namin." Ibinato ni Brenna ang mop handle na parang baseball bat. Kumonekta sa inaakala niyang balikat ko. Pero ang totoo ay ang sugat na braso ni Dante. Mas maraming nakasakal na sigaw, mas desperadong pagpupumiglas laban sa lubid. "Hampasin mo pa ng mas malakas!" hiningal ni Belen, ibinaba ang rolling pin ulit at ulit. "Bayaran niya ang pag-iisip na kaya niyang tumayo laban sa amin." Si Brenna ay nasa isang frenzy na ngayon, nagpaulan ng mga dagok sa walang magawang figura. "Akala mo matapang ka ngayon, matanda? Hindi ka na matapang kapag hindi ka makalaban." Ang pambubugbog ay tumagal ng parang oras, pero siguro 2 o 3 minuto lang. Parehong babae ay humihinga ng malakas, pawis ang umaagos sa kanilang mukha habang nagpapalitan sila sa paghampas sa kanilang biktima gamit ang lahat ng mayroon sila. Sa wakas, umatras si Belen, pinunasan ang noo niya gamit ang likod ng kanyang kamay. Sa tingin ko, natuto na siya ng aral niya. "Bubuksan na ba natin siya?" tanong ni Brenna, hawak pa rin ang kanyang sandata. "Huwag pa. Hayaan mo siyang isipin kung anong mangyayari kapag binangga niya ang pamilya Cruz." Doon ako tumayo at binuksan ang switch ng ilaw. Ang biglaang liwanag ay nagpasilaw sa parehong babae at tinakpan nila ang kanilang mga mata. Nang luminaw ang paningin nila, nakita nila ang kanilang sarili na nakatingin sa isang eksena na magpapahirap sa kanilang mga bangungot habang buhay. Si Dante ay nakatali sa kama, ang mukha ay maskara ng dugo at pasa, ang baling pulso ay baluktot sa imposibleng anggulo. Ang mata niya ay malawak sa sakit at takot sa ibabaw ng gag, at ang dibdib niya ay mabilis at mababaw na humihinga. Ang rolling pin ni Belen ay bumagsak sa sahig. Ang bibig ni Brenna ay bumuka sa isang perpektong O ng horror. "Si sorpresa," sabi ko ng kalmado,
Hawak ang cellphone ko na nagre-record pa rin. Batiin ninyo ang ebidensya. Diyos ko, bulong ni Belen, nakatingin sa kanyang walang malay na anak. Diyos ko, anong ginawa namin? Ang ginawa ninyo, pagwawasto ko, ay gumawa ng aggravated assault with weapons sa camera na may malinaw na audio na inaamin ninyong paghihiganti ito. Si Brenna ay nanginginig ng husto na halos hindi siya makatayo. Inakala namin, sabi ko, binubugbog ako ni Dante. Inakala nyo na ako ang nakatali. Iyang pag-aakala na iyan ang nagkakahalaga sa inyo ng halos 10 taon sa kulungan. Lumuhod si Belen sa tabi ng kama. Inabot si Dante ng may nanginginig na kamay. Anak, sorry. Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Huwag mong hawakan siya. Sigaw ko. Sapat na ang pinsala na ginawa ninyo. Itinaas ko ulit ang cellphone, sinigurado na makikita nila ang pulang ilaw ng recording. Narito ang mangyayari. Tatawagan ko ang 911. Pareho kayong mapupunta sa kulungan. At ang video na ito ang sisigurado na mananatili kayo doon ng napakatagal na panahon. Parehong babae ay umiiyak na ngayon. Ang katotohanan ng kanilang ginawa ay sa wakas ay sumasama sa kanilang pag-iisip. Sa loob ng ilang minuto, ako ay nasa telepono kasama ang 911. Nagre-report ng seryosong assault. Ang sirena ng mga pulis ay pumunit sa hangin ng gabi na parang isang simponya ng hustisya. Ang pula at asul na ilaw ay nagpinta sa makitid na iskinita sa mga strobing colors habang 2 patrol car at isang ambulansya ang sumiksik sa masikip na espasyo sa harap ng bahay. Si Officer Reyes ang unang pumasok, ang kamay niya ay nakalagay sa kanyang baril hanggang sa nakita niya ako na nakatayo ng kalmado sa sala. Sinundan siya ni Detective Ramos kasama ang 2 paramedic na may hawak na stretcher. Mr. Miller, ano ang sitwasyon? Ang sitwasyon, sabi ko, habang hawak ang cellphone ko, ay mayroon akong video evidence ng aggravated assault with deadly weapons. Dinala ko sila sa kwarto kung saan nakaupo si Belen at Brenna sa sulok, tulala pa rin sa shock ng kanilang ginawa. Si Dante ay walang malay na nakahiga sa kama. Ang paghinga niya ay mababaw at nahihirapan. Diyos ko, bulong ng isa sa mga paramedic, agad na nagsimulang magtrabaho, sinuri ang vital signs ni Dante. Ang lalaking ito ay nasa masamang kalagayan. Maraming contusion, posibleng internal bleeding, at ang pulso na ito ay ganap na basag. Tiningnan ni Detective Ramos ang may dugong rolling pin at mop handle sa sahig, pagkatapos ay sa 2 babae. Mga binibini, kayo ay arestado para sa aggravated assault. Pero inakala namin, sinubukan ni Belen na magprotesta. Ma'am, wala akong pakialam sa inakala ninyo. Binugbog ninyo ang isang tao gamit ang mga sandata habang siya ay nakatali sa kama. Iyan ay attempted murder sa libro ko. Binabasa na ni Officer Reyes ang kanilang mga karapatan habang isinusuot ang mga posas sa kanilang pulso. Si Brenna ay humihikbi ng walang tigil habang si Belen ay patuloy na nakatingin sa kanyang walang malay na anak ng may horror. Ipinapakita ng video ang lahat, sabi ko kay Detective Ramos habang ibinibigay ang cellphone ko. Pumasok sila na may sandata, inamin na paghihiganti ito at binugbog siya sa loob ng ilang minuto habang siya ay walang magawa. Pinanood ni Ramos ang footage. Ang ekspresyon niya ay lalong dumidilim sa bawat segundo na lumilipas. Ito ang ilan sa pinakamalinaw na ebidensya ng assault na nakita ko. Ang mga babae na ito ay mapupunta sa kulungan ng matagal na panahon. Ikinarga ng mga paramedic si Dante sa stretcher. Nagtatrabaho ng mabilis para i-stabilize siya. Kailangan namin siyang dalhin agad sa pambansang ospital. Mayroon siyang hindi bababa sa 3 baling tadyang. At nag-aalala ako tungkol sa internal bleeding. Habang itinutulak nila siya palabas, desperadong tinawag ni Belen. Dante, anak, sorry. Hindi ko alam na ikaw iyan. Iligtas mo yan para sa huwes, sabi ni Officer Reyes habang ginagabayan siya patungo sa patrol car. Sa loob ng 1 oras, ang bahay ay walang laman maliban sa akin, kay Carla, kay Aya, at isang sobrang lito na 5 taong gulang na bata. Si Kaloy ay nakatayo sa gitna ng sala, nakatingin sa mga mansa ng dugo at mga muwebles na nakatumba. Sinusubukan na iproseso kung ano ang nangyari sa kanyang mundo.
Wala na ang lola at nanay niya. Ang tiyuhin niya ay nasa ospital. At ang matandang lalaki na binubuli niya ay biglang namumuno. Nasaan ang mama ko? Tanong niya sa isang maliit na boses. Ang mama mo at lola mo ay gumawa ng isang napakasamang bagay, paliwanag ko, habang umuupo ako sa kanyang level. Sinaktan nila ang isang tao kaya kinuha sila ng pulis. Ang kanyang ibabang labi ay nagsimulang manginig. Sa kabila ng kanyang masamang pag-uugali, isa pa rin siyang takot na bata na ang mundo ay bumagsak lang. Magkaproblema ba ako? Bulong niya. Iyan ay depende, sabi ko ng seryoso. Naaalala mo ba kung paano mo trinato si Aya? Tumango siya, mukhang nahihiya. At naaalala mo ba kung ano ang sinabi ko sa iyo tungkol sa kung paano dapat kumilos ang mga knight? Isa pang tango. Ayan, Kaloy. Ang mama mo at lola mo ay mawawala ng ilang sandali. Ibig sabihin, mananatili ka sa amin. At sa bahay na ito, mayroon kaming mga batas. Tumayo ako at lumakad patungo kay Aya na sumisilip sa likod ng mga binti ni Carla. Aya, sabi ko ng formal, ipinapangalan kita bilang reyna ng bahay na ito at Kaloy. Bumalik ako sa bata. Ikaw na ngayon si Sir Kaloy, sumumpa na poprotektahan si Reyna Aya at sisiguraduhin na siya ay masaya at ligtas. Lumaki ang mata ni Kaloy. Sa kabila ng lahat, ang ideya ng pagiging isang knight ay malinaw na nakakaakit sa kanya. Anong ginagawa ng isang knight? Tanong niya. Ang isang knight ay nagsishare ng kanyang mga laruan sa reyna. Ang isang knight ay hindi kailanman nagtutulak o nananakit sa reyna. Ang isang knight ay sisiguraduhin na makukuha ng reyna ang pinakamahusay na pagkain at ang pinakakomportabling silya. Magagawa mo ba iyan, Sir Kaloy? Tumingin siya kay Aya na nakatingin sa kanya nang may maingat na pag-asa sa kanyang mga mata. Opo, sabi niya ng tahimik. Kaya ko iyan. 7 araw pagkatapos ng assault, pumilay si Dante sa harap ng pinto na may braso sa isang sling at ang mga tadyang ay nakabalot sa bandage. Sa likod niya, sumunod si Belen at Brenna, parehong mukhang tumanda ng 10 taon sa loob ng kanilang 1 linggo sa bilangguan. Ang kanilang mga orange jumpsuit ay pinalitan ng lukot na damit pero ang pagkatalo sa kanilang mga mata ay nanatili. Aba, sabi ko mula sa aking silya sa lamesa ng kusina kung saan tumutulong ako kay Aya sa isang coloring book. Nandito na ang buong tropa, halos hindi ako matingnan ni Dante. Ang nanay niya ay binugbog siya ng sobrang tindi kaya't kailangan niya ng surgery para ayusin ang internal bleeding. Ang katangahan na iyon ay hindi nawala sa sino man sa amin. Bumalik na kami, bulong niya. Iniiwasan ang eye contact. Ang mga kasong iyon ay ibinagsak nang tumanggi akong magbigay ng testigo. Napakabuti mo, sagot ko. Pero kailangan nating pag-usapan ang bagong arrangement. Tumayo ako at lumakad sa kitchen counter kung saan naghanda ako ng isang folder na puno ng mga dokumento. Dahil bumalik na kayong lahat, oras na para ayusin ang mga account. Sumikip ang mata ni Belen. Anong klaseng account? Sige, tingnan natin. Binuksan ko ang folder. 7 taon na si Carla ang nagbabayad ng upa sa bahay na ito habang kayo ay palamunin. 7 taon ng medical bills mula sa pang-aabuso ng anak mo. 7 taon ng trauma therapy na kakailanganin ng apo ko. Pain and suffering, emotional distress. Ibinato ko ang isang piraso ng papel sa lamesa. 20 milyong piso, 20 ng tawan. Iyan ang utang ninyo sa pamilyang ito. Bumagsak ang panga ni Dante. 20 milyong piso? Baliw ka ba? Wala kaming ganyang klasing pera. Kung gayon, kukunin ninyo, ibenta ang mga ari-arian ninyo, kumuha ng loan, ibenta ang lahat ng mayroon kayo. Wala akong pakialam kung paano ninyo ito gagawin, pero magbabayad kayo. Tumawa si Brenna ng mapait. At kung hindi kami magbabayad? Itinaas ko ang cellphone ko. Ipinapakita ang video na nakopy na sa maraming cloud account. Kung gayon, ito ay magiging viral sa bawat social media platform. Ang mga mukha ninyo, ang mga pangalan ninyo, ang mga boses ninyo na umaamin sa assault. Good luck sa paghahanap ng trabaho o tirahan pagkatapos niyan.
Ang silid ay bumagsak sa katahimikan, maliban sa tunog ng krayola ni Aya sa papel. May isa pa, patuloy ko. Si Carla ay magda-divorce sa iyo, Dante. Ngayon, nakafile na ang mga papel. Lumabas si Carla mula sa kwarto, nakasuot ng malinis na damit at may dalang maliit na maleta. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, siya ay nakatayo ng tuwid, ang kanyang balikat ay nakasandal, ang kanyang ulo ay nakataas. Kukunin ko si Aya at lilipat ako sa aking ama, anunsyo niya. Ang tunay? Tanong ni Belen ng may hinala. Anong ibig mong sabihin na tunay? Doon bumukas ang pinto sa harap ulit at pumasok si Ethan. Ang kakambal kong si Ethan ay mukhang mas malusog kaysa sa loob ng maraming taon. Ang mukha niya ay puno, ang mata niya ay maliwanag at malinaw. Kumusta lahat? Sabi niya ng may ngiti. Sabi ng mga doktor, nagkaroon ako ng kahanga-hangang paggaling. Kahanga-hanga kung anong magagawa ng isang linggo ng kapayapaan at katahimikan para sa mental health ng isang tao. Tiningnan siya ng pamilya Cruz, pagkatapos ay ako, pagkatapos ay siya ulit. Sinusubukan na iproseso kung ano ang nakikita nila. Tingnan ninyo, paliwanag ko. Habang abala kayo sa pagsira sa isa't isa, ang kapatid ko ay nakakakuha ng tulong na kailangan niya at ako ay nakakakuha ng hustisya na nararapat sa pamilya ko. Lumakad si Ethan at inilagay ang braso niya sa paligid ni Carla. Halika na, Sinta, uwi na tayo. Habang naghahanda kami na umalis, bumalik ako sa 3 basag na tao na nakaupo sa lamesa ng kusina. Alam nyo, sa loob ng 7 taon, ginawa ninyong impyerno ang buhay ng pamilya ko dahil inakala nyo na kaya ninyo. Dahil inakala nyo na mahina kami. Dahil inakala nyo na walang tatayo laban sa inyo. Binuhat ko si Aya na yumakap sa aking leeg ng may tiwala. Pero narito ang hindi ninyo kailanman naintindihan tungkol sa pamilya. Kapag sinasaktan ninyo ang isa sa amin, sinasaktan ninyo ang lahat sa amin. At kapag binabantaan ninyo ang aming mga anak, ginigising ninyo ang isang bagay sa amin na talagang hindi ninyo gustong makilala. Tiningnan ko ang bawat isa sa mata. Minsan, ang mga taong inakala ninyong mahina ay naghihintay lang para sa tamang sandali para ipakita sa inyo kung gaano sila kalakas. Umalis kami sa bahay na iyon at hindi na namin lumingon pa. Nakuha ni Carla ang divorce niya. Nakuha namin ang pera namin. At nakuha ni Aya ang pagkabata na nararapat sa kanya. Pero ang pinakamahalaga, nakuha namin ulit ang isa't isa. Dahil sa huli, ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa kung sino ang handang makipaglaban para sa iyo kapag dumidilim ang mundo. Ito ay tungkol sa kung sino ang magpapalit ng lugar sa iyo kapag hindi ka na makalaban. Ito ay tungkol sa pag-ibig na mas malakas kaysa sa takot at tapang na mas malalim kaysa sa galit. Sa pagtingin ko sa totoong kwentong ito, napagtanto ko na naging isang tao ako na hindi ko inakala na magiging ako. Ang 10 taon sa ospital na iyon ay hindi ako sinira. Hinulma ako nito sa isang sandata. Pero narito ang bagay. Huwag kayong maging katulad ko. Huwag hayaan na lunukin kayo ng galit hanggang sa ang karahasan ang maging nag-iisa ninyong lingwahe. Gumugol ako ng 1 dekada sa pag-aaral kung paano kontrolin ang aking galit. Pero ang totoo, dapat ay natuto akong i-channel ito ng iba. Binigyan tayo ng Diyos ng lakas, hindi lang para makipaglaban, kundi para protektahan. Ang aral ay hindi na kailangan mong magbali ng buto para ipagtanggol ang pamilya mo. Ito ay kailangan mong tumayo bago pa ito umabot sa puntong iyon. Ang mga kwento ng lolo na ito na sinasabi natin sa sarili natin tungkol sa pagiging masyadong matanda, masyadong mahina, masyadong pagod para gumawa ng pagkakaiba. Mga kasinungalingan iyan. Ang edad ay hindi nagpapawala sa iyo ng kapangyarihan. Nagbibigay ito sa iyo ng karunungan. Ang karanasan ay hindi nagpapabagal sa iyo. Ginagawa ka nitong mapanganib sa mga umaabuso. Ang payo ko, huwag maghintay hanggang sa mabasag ang pamilya mo bago ka kumilos. Huwag hayaan na kumbinsihin ka ng mga bully na ang pagpapanatili ng kapayapaan ay nangangahulugang pagtanggap ng pang-aabuso. At huwag na huwag mong iisipin na ang pagiging banayad ay nangangahulugang pagiging mahina. Ang totoong kwento na ito ay nagturo sa akin na minsan ang pag-ibig ay mukhang galit.
Minsan ang pagprotekta sa pamilya mo ay nangangahulugang pagiging unos na kinakatakutan nila. Pero, sana, makahanap ako ng ibang paraan. Ang tunay na aral mula sa mga kwento ng lolo na ito ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagkilala, kilalanin ang mga palatandaan ng maaga, magsalita ng mas maaga, kumuha ng tulong bago sumabog ang sitwasyon. Dahil kapag tumawid ka sa linya na tinawid ko, walang pagbabalik sa taong dating ikaw. Bawat pamilya ay mayroong isang katulad ni Ethan, isang banayad na nangangailangan ng proteksyon. At bawat pamilya ay nangangailangan ng isang handang maging kalasag. Subukan lang na maging mas matalinong kalasag kaysa sa akin. Sana magkaisa ang pamilya niyo. Tandaan, ang lakas natin ay hindi lang para makipag-away. Para ito sa proteksyon. Hindi ako nagpabaliw. Nagpakasandata ako. Ang totoong aral ko, huwag mong hintayin na mabasag sila. Ang pagiging banayad ay hindi nangangahulugang mahina. Ang edad, hindi iyan kahinaan, iyan ay karunungan. Tumayo ka. Magsalita ka. Huwag kang maging tahimik. Kahit matanda na tayo, kaya nating maging unos na kinakatakutan ng mga abuso. Sana, ang kwento nyo ay may mas payapang wakas. Sino ang tagapagtanggol sa inyong pamilya? I-share mo ito. Mag-subscribe para sa mas marami pang kwento.